daw pong Bureau of Immigration, ibinuking daw po itong dalawang pasaporte ni Joseph C. Na kung saan mga kababayan, ito po yung bilyonaryo na kung saan mga kababayan may-ari po ng isa sa may-ari ng malaking mining company dito po sa ating bansa. So sabi po dito sa Abante, una sa balita, BI, binuking ang dalawang pasaporte ni Joseph C. Bilyonaryo iyari sa Peking citizenship mga kababayan. So ibig sabihin, di umano, mukha atang sasabit itong isang tyco na ito. Kasi mga kababayan, dalawa pala yung kanyang pasaporte at hinihinala mga kababayan na peke yung kanyang citizenship dito po sa ating bansa. So sabi po dito, ibinunyag ng Bureau of Immigration BI na iisang tao lamang ang Chinese na si Shen Zhongzhen at bilyonaryong si mining executive Joseph C. na pinagsususpetsahang na meke ng dokumento para magpanggap na isang Pilipino tulad ng kaso ni dating Banban Tarlac, Mayor Alice Guo. Sa isang pagdinig sa Senate Subcommittee on Justice and Human Rights nitong Lunes, tinanong ni Senadora Risa Hontiveros si BI, Commissioner Joel Anthony Viado, kung tunay nga bang Pinoy. Ito pong si Se. Ngayon mga kababayan, itong si Se ay chairman ng Global Chronicle Holding Inc. o yung isa sa pinakamalaki na company mining dito po sa ating bansa or mining business mga kababayan dito po sa ating bansa. Sabi pa dito, hindi po Your Honor, sagot ni Viado. Sa tanong ni Hontiveros, as a matter of fact, meron hong admission si Mr. Chen Zhongzhen on record na siya si Joseph C. One and the same person mga kababayan, pero inilaglag po siya ng Bureau of Immigration at sinasabi na may dalawang pasaporte, ito pong Chinese na ito. Sabi pa dito mga kababayan, tumanggi naman si Se na kumpirmahin na siya si Chen Zhongzhen matapos ipakita ni Hontiveros ang mga litrato sa TV screen sa pagdinig. Sabi daw mga kababayan nitong si Joseph C., Your Honor, I invoke to be silent, sabi ni Se mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po ninyo, since nalaman po natin na may dalawa po siyang pasaporte, inihahanda na po mga kababayan yung posibleng pagkansila ng pasaporte mga kababayan ito pong Chinese po na ito. Kasi kung iisipin po talaga natin mga kababayan, kahit kayo magdududa kayo Diba kahapon nung pinag-uusapan po natin pala kagabi ito, makikita nyo naman mga kababayan na talagang tinatanong siya kung taga saan siya dito sa Pilipinas. Hindi naman po niya masabi mga kababayan. And then tinatanong din siya kung saan po siya, kung ano po yung posibleng mga naaalala niya. Ano po nung siya ay nanirahan dito, pero wala siyang maisagot na maayos. So ngayon, eto pakinggan po natin itong nakita po nating balita galing po sa DZMM Teleradyo. Sabi po kasi dito mga kababayan, ito daw pong gobyerno ng Pilipinas ready na to cancel Joseph C. fake Philippine passport. Ayon po dito sa balita mga kababayan. So ito i-play po natin. Naghahanda na ang pamahalaang Pilipinas para sa kanselasyon ng birth certificate na negosyanteng Chinese na si Joseph C. Nakikipag-ugnayan ang Office of the Solicitor General sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para makakuha ng ebidensyang magpapatunay na hindi Pilipino ang negosyanteng naaresto dahil sa hawak na pinekeng Philippine passport at ID sa NAIA noong August 21. Samantalang ang mga kababayang Pilipino natin, tayo bago tayo makakuha ng pasaporte mga kababayan, napakadaming proseso, napakahaba ng proseso. Pero itong mga ito, pinipeke lang nila yung kanilang pasaporte. Diba kaya dapat talaga mga kababayan sa mga ito kapag napabalik na ito ng kanilang bansa, dapat po talaga dito mga kababayan, iba na po ito sa ating bansa. Kasi biruin nyo mga kababayan ang ginagawa nila dito. Dito sila nagpapayaman, nagdinegosyo at talagang pumipeke ng mga dokumento para manirahan dito sa Pinas. Samantalang tayo, pahirapan tayo bago tayo makapunta sa kanilang mga bansa. Anyway, tuloy pa natin. Sa pagdinig ng Senado, iginiit ni Immigration Commissioner Joel Viado na may record sa sinasabing pag-amin ng Chinese na si Chen Zhongzhen na siya si Joseph C. na chairman naman ng mining company na Global Ferronickel Holdings na una nang kinumpirma ng Bureau of Immigration na nagtugma ang fingerprint ni Joseph C. sa fingerprint ng Chinese na si Chen Zhongzhen.
Pilipino po ba si Joseph Cuesi? Hindi po, Your Honor. Ayan o. Ayan o. As a matter of fact, meron hong admission si Mr. Chon Zenzong on record na siya is Joseph C. One and the same person. Paulit-ulit naman tumanggi si Joseph C. na sumagot sa issue ng pagkakakilanlan at iginiit na may nakabinbing deportation case laban sa kanya. Pero kinumpirma ng negosyanteng siya ang honorary chairman ng Philippine Silk Road Chamber of International Commerce at itinangging may relasyon siya sa China's Belt and Road Initiative gayon din sa Chinese Communist Party. Tignan ulit itong letrato at sabihin sa amin kung kayo rin nga si Chen Zhongzhen. Your Honor, I import to be silent. Saan po kayo pinanganak? Diba? Puro ganon. Pag mga ganyan yung sagutan, mga kababayan, alam nyo na. Diba? Napakasisimple na nga lang ng tanong pero hindi pa masagot. Sabi nga ni Kuya Ronald Jose, tanim din kaya siya ng China? Hindi niya masagot yung Bigyan natin ng benefit of the doubt. Anyway, tuloy pa natin. Oy, thank you Kuya Ronald Jose. Your Honor, because my ongoing case is in CA. So pasensya na po kasi may kaso na pasensya na nasa kote. Ah. Inimbisigan na rin ng Philippine Statistics Authority ang birth certificate ng anak ni Joseph C. na si Johnson C. Sinasabing may dalawang birth certificate si Joseph C. kung saan nakasaad ng ama nito ang Chinese na si Chen Zhongzhen. Nataliwas naman sa isa pang dokumento kung saan nakalagay na si Joseph C. ang kanyang ama. Di ba pareho nga lang tao yun? Nakatakdang ipasabina ni si Johnson C. sa susunod na pagdinig ng Senado. Saka masakla pa dito sa istorya kasi nito mga kababayan, kaya nasasabi po itong mas malala pa dun po sa istorya ni Alice Guo, yun pong mismong sarili mo, itinuturing mong anak. Nakukuha niyo yung pinupoint mga kababayan. Yung kasi daw isa ay anak daw po niya. Pero kung titingnan niyo po kasi yung isang record mga kababayan, siya rin po yun. Diba? Kaya mas matindi nga daw po itong kaso na ito, itong issue na ito, dun sa nangyari kay Alice Guo. Kasi nga mga kababayan, kung pagbabasihan po natin, itong nakita po nating balita ulit galing po sa teleradyo, ayon po dito, Joseph C's national evidence is strong than Alice Guo. Ayon po mga kababayan, sa nakita ng Bureau of Immigration. Ibig sabihin, mas matibay ang ebidensya laban po dito kay Joseph C. Kaysa po dun sa nangyari kay Alice Guo. Kung si Alice Guo nga na ipakulong mga kababayan, kahit may patanggi-tanggi pa nung una. Ito po talagang wala po itong kawala. Shoot po talaga ito sa timba mga kababayan. Anyway, ito i-play po natin itong nakita po nating interview galing po mga kababayan ulit dito sa DZMM Teleradyo. I-play na po natin. Nasa linya na po na ating telepono, tagapagsalita po ng Bureau of Immigration, si Miss Dana Sandoval. Miss Dana, magandang hapon, Tony Enrica. Good afternoon, magandang hapon po. Merry Christmas, Miss Dana. Thank you for joining. Habang nakakapanayam ka namin, sasabayan ka namin ng masayang tugtugin na pang Christmas. Oy, grabe. Oh. Do you feel the Christmas spirit already, Miss Dana? Yes, ramdam na po namin. Sa palipasan yung Christmas spirit. Sa paliparan, oo nga naman. Nandun na lahat ng tao. Ngayon, ihahatid nyo na ho ba sa paliparan si Mr. Joseph C? Kailan ho ba mangyayari yun? Siya, pero hindi pa po natin, Hindi hindi pa po tayo makapag-progress doon sa deportation case niya kasi meron din pong order ang habeas corpus po para sa release niya na inilabas po ng korte. Okay. Pero ito po ay inapila na namin at inilapit na po natin sa opisina po ng Solicitor General para matulungan po tayo to take the legal measures kasi alam po natin and we do have, the BI does have sufficient evidence to ascertain na siya po ay isang foreign national. Ay, shoutout po kay Ron Suwan. Sani, tama ba? Mega love shoutout Sufficient evidence. Anong ho ba hawak ninyong ebidensya, Miss Dana? Actually kung tutuusin po, mas marami po tayong nakitang ebidensya dito. Ito sa case po ni former Mayor Alice Guo. Kasi ito po sa records mismo ng BI, kung maalala niyo po yung kay Mayor Alice Guo, naka-investor's visa siya. So, that is not under the BI. Pero this one, meron po siyang records sa Bureau of Immigration holding a Chinese passport
with a Chinese identity. Mm. Meron siyang ACRI card. Aha. Naka-alias siya gamit yung kanyang pangalan na ginagamit ngayon. Pero ang pangalan niya po doon sa ating records ay Chen Zongzhen. Mhm. Very clear po na isa siyang foreign national. Kasi doon po Grabe. sa kanyang sinasabing records na ngayon, pinanganak siya sa Pilipinas, Oh. which is O ang masakla pa dito mga kababayan, sasabihin niya pa na dito siya lumaki sa Pilipinas, dito siya pinanganak sa Pilipinas. Pero mismong yung Bureau of Immigration na po nagsasabi na siya po ay foreign national mga kababayan. 'Di ba? Siya po ay tawag dito, talagang Chinese, hindi po siya Pilipino. Pero ito, pasintabi po doon sa mga Filipino-Chinese community hindi po kayong pinatutungkulan ko. Ito pong nagpapanggap na Pilipino kahit hindi naman po. Anyway, tuloy pa natin. different from the one na nasa record po natin. Mhm. Ah. Ma'am, pwede pong pahingi ng clarification doon po sa sinabi ni Commissioner Viado na inadmit ni Chen Zongzhen Na siya din si Joseph na siya C. rin si Joseph C. Pero si Joseph C ay hindi naman nag-confirm na siya si Chen Zongzhen. Sino po yung nakausap niya na nag-admit na siya si Joseph C? Meron po tayong mga documentation po na nagsasabi na iisang tao po sila. These are affidavits that are part of his records and part of the applications that he did in the past. Mhm. Ito po ay hindi lang basta pangalan, kasama po dito ang mga larawan. Mga larawan po mga affidavit, mga fingerprint. Fingerprint, So okay. nakita ko po yung Saka dapat malaman din natin mga kababayan kung kailan siya nag-enter ng Pilipinas at kung kailan siya nagsimula na manirahan dito sa Pilipinas. Kasi baka mamaya, panahon pa pala ni Digonggong yan. 'Di ba? Baka mamaya, nung panahon ni Digong, doon pala nagsimulang magpasukan yung mga yan dito sa ating bansa at magtayo ng kung anong-anong negosyo dito at magpayaman dito sa bansa po natin. Alam nyo, hindi nyo ba napapansin? Buhat nung naging presidente si Duterte, mga kababayan, dumami na po yung mga Chinese na namimeke. Ito po hindi po to para sa lahat. Dumami na po yung ibang mga Chinese na naninirahan dito sa Pilipinas at namimeke ng kanilang mga pagkakakilanlan or ng kanilang mga dokumento para lamang po manatili dito po sa Pinas. Kaya kung mapapansin nyo po, talagang etong galawan na ginawa po ni na Joseph C., talagang ano po ito, galawan po ito ng sindikato, mga kababayan. 'Di ba? Na kung saan hindi po maipaliwanag kung saan siya nanirahan dito. Yun naman pala, hindi naman pala taga dito. 'Di ba? Anyway, tuloy pa natin. nakita ko po yung folder nito ng kanyang mga detalye. Medyo makapal po yung folder. Sa dami po ng mga evidences that are obviously showing na the person there, that Chen Zongzhen, is one in the same as the one who is presenting himself as a Filipino. Pero si Joseph C., ito pa rin yung mismong chairman ng Global Ferronickel. Kasi baka maraming kapangalan lang Oo. Opo, hindi po siya basta kapangalan lang because we've seen po the biometric records and the photos. And dun po So, sa walang record duda. niya as a Chinese national, naka-indicate din po dun yung alias niya na Joseph. So marami na talagang mga incontrovertible. Kumbaga hindi na maitatatwa na ebidensya na isang tao lang to si Chen Joseph Zongzhen. C. at saka si Chen Zongzhen. Yes, opo, tama po kayo dyan. Kompleto po yung ating mga ebidensya. Kaya ito po talagang minarapat ng BI na i-elevate po ito. Ngayon, ang hinahabol po ninyo sa Immigration Bureau ay ipakansela ang pasaporte niya at ipa-deport siya. Nasa ang stage na ho ba yung prosesong yon? Sa ngayon po kasi meron pa po siya na Habeas corpus. na habeas corpus. Okay. And ito po ay nagpapa-delay doon sa deportation case niya. At ngayon po, buhay pa ang kanyang Philippine passport. So kasama po yan sa nabanggit po kanina ng ating butihing commissioner. Opo, ma'am, Dapat talaga ipakansela yung kanyang pasaporte, mga kababayan, nang sa ganon. Tawag dito, hindi na po siya, mga kababayan, makapunta pa sa madalit salita, para hindi na po siya, mga kababayan, manatili dito sa Pinas at maipa-deport na po sa lalo't madaling panahon. Kasi biruin nyo, mga kababayan, sobra-sobra na yung ginagawa ng mga yan dito sa ating bansa. 'Di ba? Gaano po katindi yung ginagawa ng mga yan na pupunta lang dito, mamimeke ng mga dokumento tapos sasabihin na taga dito na po sila. Samantalang tayo, mga kababayan, pahirapan pa bago po makapunta ng China, napakarami pang proseso. Anyway, tuloy pa natin. yung Taguig Court po, hiningi yung kanyang release. So, technically, wala siyang kaso, kung tama po ba yun? Wala siyang kaso ngayon. So, wala din pong ilbo, wala ang whole departure order. Do we know where he is now?
Nasa ano pa rin po siya, nasa kustodiya pa rin po siya Mhm. ng Bureau of Immigration. Detained pa rin siya. Detained pa rin pala. Hindi siya basta-basta Okay. makakalabas. Oo. Akala ko dahil humingi na ng release ang Taguig Court, Taguig? agad-agad ang... Ano ho ba yung inisyu ng Taguig Court, Ma'am Dana? Habeas corpus po. Ayun na, okay. So yun. Instructing the Bureau na siya po ay palayain, Tapos? saying that he is a Filipino citizen. Pero- But yan nga po, kino-contest po ito ng Bureau at in-elevate na po natin through the Office of the Solicitor General. Mhm. May isa pa tayong istorya, partner, no? Ewan ko kung naibalita na rin ito. Naalala nyo yung meron daw isa atang parang I think civil registrar na taga Davao na nag-issue ng mga fake Birth certificate? documents, fake birth certificates Oo. para sa ilan din mga Chinese nationals. Ano na nangyari doon sa kaso na yun, Ma'am Dana? Ito po ay not under the Bureau of Immigration, kasama po natin yung NBI dito. Tayo po ay nagbibigay ng impormasyon Yeah. sa kanila para makatulong po sa investigasyon. Sino yung tinutukoy na yun? Taga Davao daw. Na namimigay ng mga peking dokumento doon sa mga Chinese. Impormasyon Yeah. sa kanila para makatulong po sa investigasyon. Okay. Pero ang nabalitaan ko kanina, partner, narinig ko, pumuslit na daw palabas ng bansa. Naku, nakalabas din ang backdoor entry. Ay, yes. Backdoor entry. Exit na pala yun. Exit, backdoor exit. Oo. Si galing Davao tapos nakapuslit na rin. So, ibig sabihin nun, baka nga, di ba, na meron nga siya talagang ginawang anomalya, kaya tumakas. Di ba, Ma'am Dana? Yung po ay kasama sa mga iniimbestigahan natin kasi talagang we see this as an actual problem na nakakakuha po sila ng mga Philippine documents despite them not being eligible for that. Correct. Tsaka masakla pa kasi dito mga kababayan, may mga tumutulong kasi sa kanila eh. Yun po ang dapat kasing masawata. Lalo na yung nababanggit dito na isang taga Davao mga kababayan na nagbibigay ng mga peking dokumento dito po sa mga Chinese mga kababayan na pumupunta dito sa ating bansa at nagpapasyang manirahan po dito. So alam nyo yung mga ganyang klase ng tao, yung mga ganyang klase ng Pilipino, ang dapat din po kasing pinapapanagot. Kasi hindi naman po maglalakas ng loob na pumunta dito sa bansa natin, yung mga Chinese na yan, at mameke ng mga dokumento para manirahan dito kung walang mga Pilipino din na tumutulong. Dapat din po mapapanagot yung mga tumutulong sa mga ganyan. Anyway, tuloy pa natin. Mga natuklasan natin dati ng mga pinamimigay o ginawa ng mga dokumento, wala na po tayong mga nakitaan pa ng mga further na ganito pang ganitong incidents. Ay sa tingin po natin hindi po ito ang huli Wala. dun sa mga foreign nationals na merong mga Philippine documents. Ito po ay isa lamang sa mga big fish siguro na masasabi natin. Pero we have seen several cases already in relation to this. At tingin po natin meron pa po tayong mahuhuli at mahuhuli kasi ito po ay tingin natin merong mga weak points doon sa system na maaari po sigurong i-tighten ng mga government agencies para hindi po makakuha ng Philippine documents. Ito pong mga foreign nationals na ito. Ma'am, tanong ko different topic naman po. Dun sa pag-abuso ng mga asylum request dito sa So, ayun, ibang topic na yan mga kababayan. Pero ang maganda po kasi dito, talagang sinisimula na po yung hakbang para maipakansila ito pong pasaporte ni Joseph C. Mga kababayan ng BI. Ano po kasi, sa totoo lang, yung mga ganito po kasing klase ng dayuhan mga kababayan na masyadong umaabuso dito sa ating bansa, dapat po talaga mga kababayan na maipa-deport na po yan. Kasi pumupunta lang dito sa Pilipinas para magpagawa ng mga peking dokumento tapos dito na po maninirahan at igigiit at sasabihin na taga dito po sila. So ngayon, para sa akin mga kababayan, in my personal opinion, napakaganda po ng naging hakbang ng Bureau of Immigration dito po sa kasong ito ni Joseph C mga kababayan dahil alam naman po talaga natin na hindi naman po talaga siya taga dito sa Pinas. Dahil yung simpleng tanong, yun na nga lang simpleng tanong mga kababayan, na kung saan siya lumaki dito sa Pilipinas, kailangan pang i-invoke my right to remain silent. Doon pa lang mga kababayan sa point na yon, alam na natin na hindi niya talaga masasagot yan kasi hindi naman talaga siya taga dito sa Pinas. Ano po, so kayo, mga kababayan, sa tingin nyo, dapat ba na ipa-deport na sa lalo't madaling panahon, ito pong si Joseph C. dito po sa Pilipinas para hindi na po pamarisan ng iba pa. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.